Okay, magandang umaga ulit mga boss at welcome ulit sa ating malit na channel. Meron tayong customer ngayon, Toyota Innova. Ang naging problema niya, naputol na yung pinakang tornilyuhan nung pinakang shafting natin na front plate. So lumipad na daw sa expressway. So ibababa natin ngayon to mga boss. Titingnan natin kung may magagawa pa tayong paraan, kung may shafting tayong makukuha. Kung wala, baka kailangan natin talagang palitan ng panibagong compressor. Ayun mga boss. Okay mga boss, ito yung naputol sa kanya. So tingnan natin kung papasok yung ibang shafting. Parang ito pang Honda to, hindi ko alam kung papasok to. Tingnan natin kung paano natin siya magagawa ng paraan. Okay mga boss, hindi din nauubra yung ating i-repair. Pupunta tayo ng Banawe para maghanap ng second hand sa ating comparator. Okay mga boss, dito ako sa surplasan ng ating kaibigan. Maghanap ako ng compressor kasi hindi talaga pwedeng ma-repair. Titingnan ko na lang kung meron akong makukuha na ulo o matino pa na pwedeng ipalit, kasi kadalasan po kasi ang lumalabas sa mga surplus denso. So ito kasi sanden kasi ito so maghahanap ako ng pwede nating ikabit dito. Okay mga boss, ito yung bodega ng ating kaibigan dito, kumpare ko. Kung mapapaway kayo dito sa Banawe, ipipin ko mga boss yung address nila, tsaka yung number ng contact person na pwede nyong pagtanungan. Lahat ng parts, mga Japanese car, marami sila dito. Ayun mga boss, isa lang to sa bodega. Meron pa sila doon sa Cabignayan Street. So dito muna kami pumunta para magtingin nung pwede naming maipalit dito sa akin daladalang compressor. Pero kalimitan mga boss nga, puro denso yung nandito yung stock. Ayun mga boss. Okay mga boss, meron dito na isang makina na may nakakabit pa nung kaparehas ng aking compressor, kaso stock up din siya. So malamang yung bearing sa loob nito ang nag-stock. So negative to kasi kailangan ko rin kasi makakuha nung front plate na medyo matino. Pero meron pa raw doon sa tindahan. Check tayo ng mga iba pa na pwede. Ayun mga boss, ito mga boss yung Japan na makina. Tapos yun nga, mga denso ang nakakabit. So okay to mga ganito. Pwede naman to. Pero magko-convert lang tayo ng fittings dahil magkaiba sila ng fittings nito. Pero walang issue ron. Tingin tayo ng sariwang surplus nito. Pwede na i-convert na lang natin sa denso. Ayun, daming pyesa nila mga boss. Okay mga boss, wala dun sa isang bodega na pinuntahan natin kanina. So magta-try tayo dito sa isang bodega nila. So isa rin to sa mga pwesto ng ating kaibigan dito. Ayan, titingnan natin kung meron dito mga boss. Okay mga boss, ito yung loob ng isang bodega nila.
Meron ba re? Napasok ko ng puno. Etong second floor nila mga boss, meron din mga piyesa rito. Okay mga boss, ito yung pinaka main na tindahan nila. Ayan yung pangalan ng tindahan nila mga boss. Simula dito sa may tarpaulin na yan hanggang dun sa dulo na yan. Yan, pwesto nila yan. So pasok tayo mga boss sa loob. Tingnan natin kung meron ako makukuha. Okay mga boss, ito rin yung isang lagayan nila ng mga piyesa. At ito rin yung kumpare ko mga boss, si Paring Borlak. At ito rin yung address nila, tsaka yung cellphone number niya mga boss. Kontakin nyo na lang siya kung may mga kailangan kayong piyesa. At sabihin nyo lang na nakita nyo sa vlog ni RCS Hair Caralcon, yung napanood nyo yung video. At para mabigyan kayo mga boss ng medyo magandang discount mga boss. Napakabait niyan. Matagal ko nang kakilala yan. Simula nung nag-aircon ako. Kaibigan ko na yan hanggang sa naging kumpare ko. Hanggang ngayon mga boss, kasama ko yan. Kaya walang problema. Kausapin nyo lang yan kung ano yung mga kailangan nyo. Ayun mga boss, salamat sa inyo. Okay mga boss, pati alternator meron sila rito. So pagka napagawi kayo dito sa Banawe boss, pwede kayong mag-check ng mga kailangan nyo rito. Sobrang daming piyesa. Okay mga boss, nakakuha tayo ng compressor. So, babalik na tayo sa shop. Etong street na to mga boss, Kabignayan Street. Andito rin yung pwesto ni Fronte mga boss. Ayan. Okay, yan mga boss yung street, Kabignayan Street. Corner ng Banawe to boss. Banawe Street. Okay mga boss, yung nakuha nating compressor, may problema rin kasi yan. So, itong ating luma, ang problema lang naman talaga nito yung ulo. So sabi ko doon sa kumpare ko doon sa Banawe, okay lang kahit may konting trouble yung compressor dahil pagpapalitin ko lang naman yung laman sa loob kung alin yung may problema rito sa ating ginagawa. Kukuhain ko lang naman yun nandun sa kanyang compression na kinuha natin sa kanya. Kaya bubuksan natin yon, titingnan natin kung ano yung naging problema nito sa kanila doon. Kasi kung magde-denso ako, okay naman sana yung denso, kaso magko-convert pa ako ng fittings. So ang chine-check natin dito mga boss, yung magiging costing o yung expenses ng ating kliyente. So hanggat maaari, doon tayo sa medyo hindi siya masyadong mabibigatan. So dahil ang problema lang naman ito, itong naputol na shafting na to, tingnan na lang natin yung isang yung kung ano yung makikita natin sa kanya na pwedeng kuhain. Okay mga boss, yung kanyang nakuha natin sa Banawe,
meron ng tama yung loob. So, ang importante lang naman, itong ibabaw. So, okay lang kahit na may damage sa loob. Yun nga lang, kung pareha sila nung isa. Yan natin, binubuksan pa yung isa eh. Okay mga boss, yung kanyang compressor may damage na rin dito sa loob. May tama na. Itong makintab na to. Meron na rin siyang rebaba. Ayan. May salya na rin siya. Kaya pag tatagpi-tagpiin natin yung mga ayos na pyesa para makabuo tayo ng isang maayos na compressor. Bago ko rin. Okay mga boss, nakita na natin yung kanyang laman sa loob. Okay, pareha sila ng shafting. Ito yung sa kanya may putol. Ito na yung kakabit natin. No, saka itong pinakang katol na yan. So, yan yung rotary type na tinatawag. So, papalitan din natin yan kasi may damage na yung isa niya sa ibabaw. So, ayun, at least nakakuha tayo ng pyesa na hindi naman ganun ka laki yung magiging gastos. So, medyo makakatipid na konti. Kung magdedenso kasi, medyo baka yung belt hindi rin pumasok. So, magpapalit pa rin ng belt kasi iba ang pulley nun. Mas maganda na ito na muna kasi baka hindi tayo makatipid sa ganun. So, maganda naman yung denso. Syempre, denso yun. Pero dito muna tayo sa medyo mas kasi magpapasko. Medyo kailangan ng konting tipid konti. Kaya sasabayan din natin yung ating mga kliyente. Ayun mga boss, bubuhin ko na lang itong mga pyesa na to para makabuo tayo ng isang maayos na compressor. Okay mga boss, nabuo na natin yung compressor. Final check up din natin, elect test bago natin isalpak. So meron tayong kinargang pressure. So wala naman siyang leak. Bago rin naman yung o-ring. So okay naman yung pagkakapit niyang oil seal. Dahil kung may singaw, magbubula na to. So okay. Okay mga boss, ito yung ating mga pinagkuhaan ng mga ayos natin pyesa para makabuo tayo ng isang compressor. So, bubuin na lang yan, sasalpak na lang. Titingnan natin mamaya kung gaano kalakas yung bomba at kung may ingay ba sa loob.
Malalaman natin yun mamaya mga boss pagka naglo-load na tayo ng mga Freon. Okay? Okay mga boss, kinakabit na natin yung kompreso natin. Ang maganda lang talaga pagka merong mga piyesa na pwede mong tagpi-tagpiin o meron kang mga kakilala na pwedeng puntahan para makakuha ng ibang piyesa, yun yung pinakamaganda para hindi ka gumastos ng ganong kalaki. Pero syempre, pag-aaralan nyo naman mga boss kung talagang makakatipid kayo, kasi baka mamaya hindi naman umubra yung pagtitipid, sayang din naman yung gastos. So kaya kailangan marunong din kayo mag-estimate magkano ba yung second hand, magkano magagastos, magkano yung bago. Kasi baka mamaya sabihin nyo nakatipid nga kayo pero mga ilang linggo lang, ilang buwan lang, wala na rin kaagad, sira na rin kaagad. So pag-aralan nyo rin lang ng maganda kung paano kayo magpaparepair ng compressor. Okay mga boss, naglo-load na tayo ng Freon. Ginamitan ko rin siya ng timbangan kahit na meron siyang glass, no, na silipan, para makita ko kung sakto ba sa grams, tapos sakto rin ba dito sa ating glass na tinitingnan para makita yung load ng Freon. So kailangan magtugma sila, yung kilo at saka yung nandito sa glass natin para eksakto yung load natin ng Freon. So yung compressor wala namang ingay, wala naman ako naririnig na ingay, maganda naman yung ikot nya. Medyo mataas pa yung reading, pero pag napuno ng Freon, titingnan natin. Okay mga boss, success yung ating pag-repair ng compressor. Titingnan na lang natin kung gaano siya namang katagal o katibay yung ibibigay na performance niya. So sa akin, yung 1-2 taon, boundary na rin naman yon sa mga ganyan. Dahil hindi naman tayo nagpalit ng buo. Kumbaga pinagtagpi-tagpi lang natin yung mga pyesa na pwede nating makuha dun sa isa. Ayun. Okay, yung lamig naman mga boss, lumapat na. Yung low side, bumaba na ng mga 35 PSI. So, good na yun. Yun nga lang, medyo malamig ang klima ng panahon ngayon. Kahit na alas 12 na yata o alauna. Pero maganda naman yung response sa lamig. Nangangagat naman sa kamay o sa balat. So, yun yung mga palatandaan sa aircon. Pag medyo masakit o mahapdi sa balat, ibig sabihin medyo mas maganda yung supply ng lamig. Ayun mga boss, maraming salamat ulit. Salamat sa panonood sa ating maliit na channel. At huwag nyo kalimutan mga boss na mag-subscribe, mag-like at mag-share sa ating YouTube channel. At kung meron kaming maitutulong sa inyo mga boss, message lang kayo sa aming YouTube channel. Tsaka yung ating FB page mga boss, tsaka yung Facebook natin, same lang din, RCS Care Car Aircon. Yan din lang naman yun mga boss. Ayun, maraming salamat mga boss at God bless sa inyo.